Isang tatay na handang saksakin ang anak dahil may naririnig na boses na nag-uutos. Kapatid, pinatay yung kapatid dahil mas pinabura ng ama yung proyekto ng isa. Libo-libong patay. Lumulutang sa tubig, matinding baha. Isang tatay na nilasing ng mga anak na babae para magpabuntis at magpatuloy ang kanilang lahi. Mga kapatid, hindi lang po yan. Pero napakarami pa. At ang mga ito ay hindi po bahagi ng mga kwento mula sa tabloid o mula sa mga police reports. Ilan lang po yan sa mga talaga namang shocking na kwento mula sa Biblia, sa pinakaunang aklat na Henesis sa Lumang Tipan. At magmumula sa Biblia ang ating kwento sa araw na ito. Kung bakit parang may hangover pa rin kami sa Holy Week, wag na lang nating tanungin. May dahilan kung bakit ang mga kwento sa banal na aklat ay hindi naluluma at panghabang buhay. Ang kwento natin ngayon ay kwento ni Joseph o ni Jose, ang anak ni Jacob. Nagkaroon si Jacob ng 12 anak at pinakabunso ay si Joseph o si Jose. At dahil isinilang si Jose, matanda na si Jacob, naging favorite na anak. Kitang-kita ang favoritism nitong si Jacob. Pero ang special treatment sa bunso ay magbubunga ng matinding galit sa kanyang mga kuya. Mga kapatid, kung paano po ang selos at inggit sa magkakadugo ay magiging bahagi ng kapalaran ng isang lahi. Simulan na natin ang kwentong sinulat po ni Didit Tanhuacio Marasigan tungkol sa inggit, bighati ng ama at pagtutubos. Ito na po sa Sana Lord ngayong Martes, ang dulang pinamagatang na naginip na naman si Jose. Napakasayang tingnan. Sama-sama na naman kami nagbibigkis ng mga trigo. Ang mga nakatatanda kong kapatid, panahilingon nila sa akin. Nag-aalala siguro kung pagod na ako o gutom na. Mahal nila ako talaga. Ang binigkis kong trigo, tumayo mula sa pagkakahiga sa lupa at hinuko ito sa harap ko. Panaginip. Nanaginip na naman ako. Habang himbing sa pagtulog ng mga kapatid ko, nagising ako dahil sa isa na naman panaginip. Ama, napanaginipan ko kagabi. Tayo raw lahat ay nasa bukid. Nagbibigkis kami magkakapatid ng trigo. Tumayo raw ang aking binigkis at pagkatapos nito, himuko naman ang mga trigong binigkis ninyo. Pati na rin ang sa aking mga kapatid. Ano ibig mo sabihin, ha? Lulud kami sa'yo? Oo? Pag-aarian mo kami? Yan bang sinasabi mo, Jose? Wala naman ako ibig sabihin. Natutuwa lang ako sa nakita ko sa aking panaginip, kaya ako to binabanggit ngayon. Jose, hindi maganda ang kahulugan ng iyong panaginip. Huwag mo na itong ikukwento sa iba. Sige na, magpastol ka na ng ating mga hayop. Oo po, Ama. Pero sana, huwag po kayong magagalit sa akin. Nakatutuwa po ang aking panaginip, hindi po ba? Naisip niyo po ba? Ang mga binigkis na trigo ng mga kapatid ko, lumuhod sa binigkis ko.
Paano kaya yun mangyayari? Nasaan ako? Nasa gitna na naman ako ng taniman. At ang mga tala sa langit, isa-isang nalalaglag. Anong ibig sabihin nito? Pati ang mga buwan, parang papalapit din sa akin. Ano ang kahulugan na nangyayari nito? Ha? Panaginip na naman. Bakit ganito ang mga napapaniginipan ko? Masarap sa pakiramdam ang mga nakikita ko sa panaginip. Pero hindi ko naiintindihan. Kung sasabihin ko kay Ama, baka pagalitan na naman ako. Pipilitin ko na lang muling matulog. Tigilan mo na nga yung mga kalokohang panaginip mo, Jose. Baka pati si Ama ay magalit na sa'yo. Pero totoo naman yun, Dina. Bakit ba ayaw mo maniwala? Dina, Jose, ano na naman ang pinagtatalunan ninyo? Ito pong si Jose. May napanaginipan na naman daw. Totoo, Ama. Nakita ko sa aking panaginip ang araw, ang buwan, at ang 11 bituin. Yumuko sa aking harapan. Tigilan mo na yan, Jose. Hindi na nakatutuwang pakinggan ang iyong mga sinasabi. Pero Ama... Alam mo ba ang kahulugan ng sinasabi mo? Kami ng iyong ina at mga kapatid, kaming lahat ay yuyuko sa harapan mo at magiging mga tagasunod mo. Ako na iyong ama, yuyuko sa'yo? Isang kahangalan ang sinasabi mo! Bakit ipinatawag ni Ama si Jose dun sa kanyang tolda? Ruben, bibigyan yata siya ng bagong kasuotan. Akala ko ba nagagalit siya kay Jose dahil sa mga panaginip nito? Ewan ko ba kay Ama? Kahit anong galit niya, paglipas ng ilang oras, muling mangingibabaw ang pagkagiliw niya kay Jose. Iba talaga ang pagtingin niya sa kapatid nating iyon. Tama ka, Dina. Kaya sumasama ang loob ng iba nating nakatatandang kapatid. Nakasasama naman talaga ng loob. Dahil tayo, matagal nang naglilingkod kay Ama pero hindi niya pinahahalagahan tulad ng pagpapahalaga niya sa batang si Jose. Nagustuhan mo ba ang kulay ng bagong balabal at damit panloob? Opo, Ama. Maganda po ang kulay. Buhay na buhay. Buhat sa pinagtagpi-tagping balat ng hayop. Kaya sa taglamig, magagamit mong panlaban sa lamig ng panahon. Opo, Ama. Maraming salamat po. Walang anuman. Sige na, bumalik ka na sa pagpapastol ng mga alagang hayop. Opo, Ama. Ipapakita ko to sa mga kapatid ko. Jose, Bakit po, Ama? huwag mo na ipakita sa kanila. Baka sila ay... Ay ano po? Bakit hindi nyo itinuloy ang sasabihin nyo? Baka maghinanakit sila. Baka magselos sa'yo. Tahimik ka na lang na bumalik sa pagpapastol. Iwasan mo na lamang maging madaldal, lalo na pagdating sa mga panaginip mo. Sigurado ba kayo sa gusto niyong gawin? Oo, Ruben. Yan ang pinakamabuti. Tama. Kailan natin ito'y isasagawa? Tanungin natin mabuti. Kaya nga, Oo, naintindihan ko.
Kailangan ng masusing pagpaplano. Hindi dapat makahalata si Ama. Dapat sa lalong madaling panahon, ano? Tama. Siyempre, kailangan sa lalong madaling panahon. Baka kung ano na naman ang mapanaginipan ni Jose. Kaya nga, dapat na nating isagawa ang plano. Totoo yun. Hindi dapat malaman ni na Ama at Ina ang ating pinag-uusapan sa araw na ito. Ruben, malayo pa ba ang pupuntahan natin? Hindi ko nakabisado ang lugar na ito. Jose, basta lumakad ka na lang. Kami ng mga kapatid natin. Kami nang bahala sa'yo. Oo nga, ay pupuntahan tayong siguradong ikatutuwa mo. Oo, ikatutuwa mo. Ano ba talaga ang pupuntahan natin? May bibilin tayong hayop para idagdag sa mga alaga na natin? O hahanap ba tayo ng bibili ng mga trigo? Inutos ba ito ni Ama? Malalaman mo rin, Jose. Malapit na tayo. Ituloy lang natin ang paglalakad. Diyan ka! Yan, diyan ka lahat! Ano? Teka mga kapatid ko! Bakit niyo ako'y tinutulak sa tuyong balon? Hindi ako makakaahon dito! Malalim! Yan ang bagay sa'yo! Tama! Masyado kang maraming panaginip! Mayabang! Sandali! Anong ginagawa niyo? Bakit niyo sinisira ang damit na suot ko? Huwag! Huwag niyo itong gawin! Maawa kayo sa ating kapatid! Ruben! Dapat siyang mamatay! Dapat siyang mamatay! Hindi! Kapatid natin siya! Huwag niyo siyang patayin! Mag-isip kayo mabuti! Parurusahan tayo ni Yahweh! Maawa kayo! Maawa kayo! Huwag niyo siyang patayin! Hindi itong pinag-usapan natin. Ihulog lamang natin siya sa tuyong balon. Ruben! Huwag ka na lumaban, Jose. Mas mabuti nang ito ang gawin namin kesa tuluyang kang patayin. Pero... Bilisan nyo! Habang wala nakakita sa atin, ihulog nyo na si Jose sa balon! Bilis! Ihulog na natin! Wala na sila Judah, Simeon at ang iba pa naming kapatid. Nauna na silang bumalik pa uwi sa amin. Sana hindi nila napansin na nagpaiwan ako para balikan si Jose. Ito, nakahanap ako ng lubid. Ito ang ihuhulog ko sa balon para makaahon si Jose. Jose! Si Ruben to! Bumalik ako! Narinig mo ba ako? Jose! Ihuhulog kong lubid! Itatali ko ito sa malapit sa puno. Saka kita hihilain. Narinig mo ba ako? Jose! 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 Sisilipin ko mabuti. Jose! Nariyan ka pa ba sa balon? Panginoon, anong ginawa namin ng mga kapatid ko? Namatay na yata si Jose matapos siya mahulog dito sa balon. Paano ko ito ipapaliwanag kay Ama? Talagang ililigaw lang namin siya. Yun lang ang dapat namin gagawin. Dahil sa matinding selos namin sa mga panaginip niya. Ito ang nagawa namin magkakapatid. Napatay namin si Jose. Napatay namin ang aming kapatid! Dina! Si Ama! Naroon siya, Ruben. Sa loob ng kanyang tolda. Anong ibig mong sabihin?
Natagpuan ng ating mga kapatid ang damit na suot ni Jose. Puno ng dugo. Pinatay siya ng mga hayop sa gubat. Hindi. Pupunta ako si Ama. Ama! Oh, Jose, anak ko, sana hindi na kita pinayagang sumama sa iyong mga kapatid. Sana hindi ito nangyari. Ama. Iwan niyo ako. Hindi ko dapat inutusan si Jose. Wala na anak ko. Juda! Simeon! Magsabi kayo ng totoo. Bumalik ba kayo sa balon para siguruhin patay na si Jose? Anong ginawa niyo? Nilansin niyo ba ako para maiwan sa paglalakad pagkatapos binalikan niyo si Jose? Ano pa ang ginawa niyo sa kanya? Ha? Si Juda may kasalanan. Si Simeon. Ha? Hindi niyo to dapat ginawa. Kapatid natin si Jose. Makakayanan niyo bang magpatuloy sa buhay pagkatapos yung bigyan ng ganito kabigat na dalamhati ang ating ama? Ipinagtapat na sa akin ni na Simeon ang nangyari. Anong ibig niyo sabihin? Dugo ng hayop ang nasa damit ni Jose na ipinakita nila kay Ama. Kung ganon, maaaring buhay pa si Jose. Oo, Ruben. Pero inamin nila sa akin na magkakasama kayo nang ihulog sa balon si Jose. Oo, naroon nga ako. Todo ang pagmamakaawa ko sa kanila na huwag ihulog sa patay na balon si Jose. Pero hindi sila nakinig sa akin. Pero kung dugo ng hayop ang nasa damit ni Jose, nasan si Jose? Di na. Wala na siya sa balon nang balikan ko siya. Walang sumasagot ng tawagin ko ang pangalan ni Jose. Wala na siya sa balon, Ruben. Bumalik ang iba nating kapatid. Iniahon nila si Jose. Kung ganun, buhay siya. Oo, pero hindi na siya babalik dito. Hindi ko maintindihan. Ibinenta siya sa mga Israelita para gawing alipin. Sa halagang 20 pirasong pilak. Hindi. Hindi ito dapat malaman ni Ama. Ruben, mas mabuti na ito kesa mangyari ang mga panaginip ni Jose. Dahil sa mga panaginip, nagawa natin to sa ating kapatid. Kapag nagkatotoo ang mga panaginip niya, magiging alipin niya tayong lahat. Mas nakatatakot yun, Ruben. Kaya kahit masakit man ang nangyari, yun na ang pinakamabuti sa ating lahat. Mahal na Potifar! Pinatawag niya raw po ako. Oo, Jose. Maupo ka. Salamat po. Hindi nalilingid sa akin ang mabuti mong mga gawa. Ano man ang iutos ko sa iyo, nagagawa mo ng tama. Ano man ang ipagkatiwala ko sa iyo, napapalago mo. Yun po itinuro sa akin na aking ama. Maging mabuting tagapag-ingat at tagapangalaga. Kaya nga labis ako natutuwa sa iyo. At naisip ko, Jose. Ano po yun, mahal na Potifar? Gagawin kitang katiwala sa aking buong sambahayan at sa lahat ng aking ari-arian. Totoo po? Oo, magsisimula ka ngayon. Kaya't ipapakilala na kita sa aking may bahay at sa lahat ng aking utusan. Jose, itigil mo muna ang paglilinis. Halika, samahan mo ako sa silid. Ano po ang gusto niyo? Paligayahin mo ko, Jose. Hindi ka ba naaakit sa aking kagandahan? Hindi. Huwag. Bitiwan po ninyo ako. Pinagkatiwalaan ako ng inyong asawa na pamahalaan ang lahat ng inyong ari-arian. Pati ang buong sambahayang ito, maliban sa inyo. Kaya hindi kita maaaring pakialaman. Tigilan niyo na po ang araw-araw na panunukso sa akin.
Hindi ko magagawang sirain ang pagtitiwala sa akin ng inyong asawa. At lalo higit na ayoko magkasala sa akin, Diyos. Mayabang, hangal na lalaki. Itong ganda kong to, tinanggihan mo? Pero, napakakisig mong talaga, Jose. Matipuno ang iyong katawan, mabalahibo ang dibdib. Napakakisig. Kailangan mapasa akin ka. Hindi ako matatahimik hanggat hindi ka mapasakin. Nasaan si Jose? Nasa kusina po. Inaalam ang mga lulutuin sa araw na ito. Mabuti naman. Sabihin mong pumunta siya sa aking silid. May iuutos ako. Opo, ngayon din po. Ipinatawag niyo raw po ako, Ginang. Halika, Jose. Meron akong dinaramdam. Hindi ako makabangon. Tatawag po ako ng manggagamot. Hindi. Lumapit ka sandali. Ano ba masakit sa iyo, Ginang? Yakapin mo ko. Nangungulila na ako sa iyong mga yakap. Gusto kong matikman ang iyong mga halik. Ang init ng... Hindi! Hindi! Bitiwan mo ako! Huwag kang umalis! Wag! Tulungan niyo ako! Ginang! Ano pong nangyari? Bakit kayo sumigaw? Si Jose! Pinagtangkaan niya akong pagsamantalahan! Ginawa po yun ni Jose? Oo! Pero nakatakbo siya palabas ng aking silid. Mabuti na lamang naagaw ko ang kanyang balabal. Mapatutunayan kong tinangka niya akong gawa ng masama. Tatawag po agad ako ng kawal. Ipahuhuli ko po siya. Bilisan mo! Sinira mo ang aking pagtitiwala sa'yo. Wala po akong kasalanan! Mahal na Potifar! Ba't anong gusto mong palabasin? Nagsisinungaling ang aking may bahay? Ikulong siya! Nagkakamali po kayo! Wala akong kasalanan, mahal na Potifar! Maniwala po kayo! Maniwala kayo! Jose, matagal ka nang pinagkakatiwalaan ng bantay dito sa bilangguan. Ikaw ang naglilingkod sa lahat ng bilanggo. Naniniwala ang bantay ng bilangguan na sumasa iyo si Yahweh. Kaya't maaaring ikaw ang makatutulong sa amin ng tagapangasiwang ito. Sabihin mo, Panadero, paano ko kayo matutulungan ng tagapangasiwa? Itong tagapangasiwa ng alak, meron kaming problema. Kung ano man ang pwede ko itulong, gagawin ko. Ano bang tulong ang kailangan nyo? Ang aming mga panaginip, hindi namin maintindihan. Tulungan mo kami, Jose. Sa tulong ng Diyos na siya ko lamang pinagkakatiwalaan ng aking buhay, siya ang makapagbibigay ng karunungan sa akin. Siya rin ang gagabay sa akin para maipaliwanag ko ang inyong panaginip. Napanaginipan ng tagapangasiwa ng alak. Sa kanyang harapan may puno ng ubas. 3 sanga ng puno ng ubas. Umuusbong na ang mga dahon. Nagkaroon agad ito ng mga bulaklak. Nagbunga. Agad na nahinog, pero nagulat siya dahil ang sumunod na nangyari, ang saro ng paraon, napasakamay ng tagapangasiwa. At pagkatapos, ano ang nangyari sa panaginip? Ang sabi nitong tagapangasiwa, nilagyan niya ng katas ng ubas ang saro at ipinatakim agad sa paraon. Ano ang naging reaksyon ng paraon nang matikman ang bagong katas na ubas? Ayon dito sa tagapangasiwa, hindi na niya nakita ang reaksyon ng paraon dahil nagising na raw siya. Makinig kayo mabuti. Ginoong tagapangasiwa ng alak. Ito ang kahulugan ng iyong panaginip. Ang 3 sanga ay sumisimbolo sa 3 araw.
Sa loob ng 3 araw, ipatatawag ka ng paraon at patatawarin. Ibabalik ka niya sa dati mong tungkulin. Napakabuti pala ng kahulugan ng iyong panaginip. Tama. At kung ito'y mangyayari, ang tanging pakiusap ko, banggitin mo ako sa paraon, sapagkat ako'y nagmula sa lupain ng mga Hebreo at wala ako nakikitang dahilan para manatili akong nakabilanggo rito. Tumango ang tagapangasiwa. Sadyang nalulungkot siya, kaya't hindi niya magawa magsalita. Pero kung magkakatotoo ang kahulugan ng kanyang panaginip, natitiyak kong babanggitin kanya sa paraon. Makakaasa ka. Sa sandaling makalabas ako dito, babanggitin kita sa paraon. Salamat kung ganun. Sandali, Jose. Ang panaginip ko naman ang iyong pakinggan. Nakikinig ako. Sa aking panaginip, nakita ko may suong akong 3 bakol. Naku, ano ba ang mga ibong ito? Tinutukan nila ang mga pagkaing inilaan para sa paraon. Alis! Huwag niyo kainin yan! Magsialis kayo! Hindi ito maganda. Bakit ka napailing? Baka hindi mo magustuhan ang sasabihin ko. Natitiyak kong maganda rin ang kahulugan ng aking panaginip. Bakit ang sa tagapangasiwa ng alak, mabuti ang iyong sinabi? Anong kahulugan ng panaginip ko, Jose? Ano? Bitiwan niyo ako! Ayoko pa mamatay! Bitiwan niyo ako! Jose, tulungan mo ako! Ayoko pang mamatay! Hindi totoo panaginip ko! Alam kong hindi yun pwede magkatotoo! Jose! Jose! Nagkatotoo ang mga panaginip ng tagapangasiwa at panadero. Ibinalik sa dating tungkulin ng tagapangasiwa at ang panadero. Tulad ng kanyang panaginip, ay ipabibitay ng paraon at ang kanyang katawan nakatakdang ibitin ng patiwarik upang ipakain sa mga uwak. Kawawag nila lang, pero siya'y nagkasala sa paraon. Sana lamang hindi makalimutan ng tagapangasiwa ang kanyang pangako upang ako man tulad niya ay makalaya na. Narito po ang inyong inumin, mahal na paraon. May gumugulo po ba sa isip ninyo? Mayroon ako napanaginipan. Hindi ko maunawaan. Walang makapagpaliwanag sa akin. Tinanong ko na ang salamangkero at marurunong dito sa palasyo. Ngunit hindi ako kontento sa kanilang sinabi. Nararamdaman kong papala ang aking panaginip. Ngunit papala sa ano? Mahal na paraon, mayroon pa po akong pagkukulang. May ipinapasabi ang tagapangasiwa ng alak. Ano bang sinasabi mo? 2 taon na po ngayon na nakalipas mula nang sabay niyo po silang ipabilanggo ng panadero. May nakilala po silang Hebreo sa bilangguan. Ito po ang tumulong para maunawaan nila ang kanilang mga panaginip. Kung ganon, kawal! Hanapin ang sinasabing Hebreo ng tagapangasiwa! Palayain niyo siya at iharap sa akin! Mahal na paraon, ikaw nga ba si Jose? Mahusay ka raw bumasa ng mga panaginip. Hindi po ako.
Ang Panginoong Diyos ang nagbibigay sa akin ng karunungan. Kung ganon, maaari mo akong tulungan. Sisikapin ko po. Makinig ka. Ganito ang aking panaginip. Mula sa ilog ng Nilo, 7 matatapang baka umahon at ngayon ay nanginginain sa gilid ng ilog. Kay ganda nilang pagmasdan, matataba, magaganda. Mabagay langit. Ang 7 matataba at magagandang baka kinain ng 7 pang baka. Nabuhat din sa ilog ng Nilo. Mga payat sila. Tuyot ang balat at nakapangingilabot ang kanilang itsura. Naubos ang matatabang baka. Pero bakit ganun? Matapos silang kainin ng mga payat na baka, payat at pangit pa rin ng mga baka. Pagkatapos doon, nagising ako. At hindi nagtagal, muling nakatulog. Muli rin ako nanaginip. Sa isang puno ng trigo, may nakita akong 7 uhay. Hitik na hitik ang mga ito at hinog na ang mga butil. Isa ring sanga nito, may 7 ring uhay. Ngunit payat ang mga ito at kinain nila ang matatabang uhay. Ngunit payat pa rin sila. Yun na po ba ang kabuuan ng inyong mga panaginip? Oo. Iisa po ang kahulugan ng 2 panaginip. Kung gano'n ay sabihin mo, Jose. Ang 7 matatabang baka ay 7 taon. Yun din po ang kahulugan ng 7 uhay na matataba ang butil. At ang 7 payat na baka at payat na uhay ay 7 taon nang taggutom. Yun po ang pinahiwatig sa akin ng Diyos. Dito sa Ehipto, dito mangyayari ang lahat ng yan. Opo, mahal na Paraon. 7 taong mananagana ang bayang ito at pagkatapos, magkakaroon ng 7 taong taggutom. Sobrang hirap ang daranasin ng mga nasasakupan nyo. At 2 beses kayo na naginip tungkol dito upang bigyan kayo ng Diyos ng pagkakataon na maghanda. Paano, Jose? Ano na ang dapat kong gawin? Ang lahat na matatalino at may kakayahan sa buong Ehipto. Magtalaga na matauhan. Wala silang gagawin kundi maglikom na 5 bahagi ng lahat ng aanihin sa buong panahon na tayo ay sagana. Gagawin ito sa loob ng 7 taon at ang mga pagkaing maiipak ay dapat bantayang mabuti. Siguruhin mapagkakatiwalaan ang magiging tagapagbantay. Gagawin natin ito upang sa pagdating ng 7 taong taggutom, hindi lubusan maghirap ang lahat ng mamamayan dito sa Ehipto. Masusunod po, mahal na Paraon! Ngayon din! Ang Diyos ang nagpakita sa iyo ng lahat ng ito. Kaya't ngayon, wala nang hihigit sa iyo sa karunungan at pag-unawa. Jose, dahil dyan, inilalagay kitang tagapamahala at gobernador ng buong Ehipto. Sandali lamang. Narito ang aking singsing na pantatak. Isuot mo, Jose. Ibigay ang damit na lino at sutan siya ng gintong kwintas. Mahal na Paraon, napakalaking karangalan na po ito. Ikaw ay pangalawa na ngayon sa akin sa kapangyarihan. Ipinahihintulutan kitang gamitin ang isa kong sasakyan at bibigyan kita ng tanod pantangal.
Ang lahat ng ito'y sa pahintulot ng Diyos. Jose, ako nga ang paraon. Ngunit ngayon, ikaw ay pangalawa sa akin. Kung ano ang ipahintulot mo, ay pinahihintulot ko rin mangyari. Makinig kayong lahat! Simula sa araw na ito, kikilalanin niyo siya bilang Zaphenat Panea! Zaphenat Panea! At ngayon, kailangan makilala mo na rin si Asenat. Ako ang ipinagkaloob sa'yo ng paraon. Kabiyak mo na ako ngayon at lahat ng nanaisin mo ay aking ibibigay sa'yo, mahal kong asawa. Asenat, napakabuti sa akin ng Diyos. Nangangako akong magiging maligaya ka sa aking piling. At ikaw lamang ang aking mamahalin. Asenat. Iyong-iyo ako, Zaphenat Panea. Iyong-iyo. Kumusta na kaya si Jose? Huwag mo na siyang babanggitin kapag malapit lang si Ama. Mananariwa ang sakit ng pagkawala ng ating kapatid. Hindi ko mapigil na maalala pa rin siya. Ako man din na. Pero wala tayong magagawa. Wala na nakakaalam kung nasan siya at kung ano nangyari sa kanya. Ang tangi nating magagawa, patuloy siyang ipagdasal na ingatan ni Yahweh. At anuman ang naging kapalaran niya, sana ito ay naging mabuti sa kanya. Tama, Dina. Ilang beses man kaming magsisi sa ginawa namin kay Jose. Wala na kaming magagawa. Sapagkat ang mga Israelita na pinagbentahan sa kanya noon ay hindi rin naman natatandaan ng ating mga kapatid. Ngunit Ruben, hanggang ngayon, alam kong lihim itong dinaramdam ni Ama. Alam nating lahat yan. At hindi mangyayaring lahat ng ito kung hindi sa mga panaginip ni Jose. Ang mga panaginip niyang nagsasabi na luluhod tayong lahat sa kanyang harapan. Asenat, nakapagsilang ka na sa pangalawa nating anak. Tahan na, bunso. Yakap ka na ng iyong ina. Ano ang ipapangalan natin sa kanya? Ang panganay natin ay si Manases. Tama. Ngayon, itong pangalawa, ang gusto kong maging pangalan niya ay Ephraim. Ephraim, ang kahulugan ay mabunga. Oo, Asenat. Tulad ng ating pagsasama. Mabunga. Pinagpala. Salamat sa pagmamahal mo, Jose. Salamat sa Diyos. Ibinigay ka niya sa akin. Magpahinga ka, mahal ko. Lilinisin ng mga tagapangalaga ang iyong katawan. Pati na si Ephraim. Magpahinga ka na muna. Mahal kita. Mahal kita, Jose. Pumunta kayo sa Ehipto. Balitang-balita na doon ay mayroon pang mabibiling trigo. Opo, Ama. Ngayon mismo ay maghahanda na kami upang maglakbay patungo ron. Isama mo ang lahat ng iyong kapatid, maliban kay Benjamin. Bakit, Ama? Nawala na ang kanyang kapatid na si Jose. Ayokong sapitin ni Benjamin ang parehong kapalaran. Ayokong malapa rin siya ng mga hayop at mamatay.
Kung yan po ang gusto nyo, Ama, maiiwan po si Benjamin habang kami ni na Judah, Simeon at iba kong kapatid ay tutungo sa Ehipto. Paraanin nyo kami! Kanina pa kami nakapila rito. Malayong bayan ang aming pinagmulan. Ang tinig na yun. Pamilyar sa pandinig ko. Saan nagmula ang tinig na? Ang aking mga kapatid! Narito sila! Tanod! Palapitin mo sa akin ang mga kalalakihang yun! Opo, mahal na Zafen at Panea! Pinalapit kami ng iyong kawal. Ano pong sasabihin nyo sa amin? Mga espiya kayo! Ha? Hindi po! Hindi po, Mahal na Gobernador! Kami po'y may dalang pambili ng pagkain. Wala na rin pong pagkain sa aming lugar sa Kanaan. Mga espiya kayo! Alam ko! Hindi po! Maawa po kayo! Kami po ay naglakbay ng malayo para bumili rito sa Ehipto. Matanda ng aming ama at kami na lamang ang kanyang inaasahan upang magtaguyod sa mga babae at kabataan sa aming angkan. Hindi po kami mga espiya. Talagang pagkain lamang ang kailangan namin. Umaasa ang aming ama na babalik kami. Dala na ang pagkain. Huwag mo kaming parusahan! Mayroon pa kayong ama? Mayroon po. Siya'y mahina at matanda na. Ngunit buhay na buhay pa. May iba pa kayong kapatid na lalaki? Opo. Ang aming bunsong kapatid ay naiwan sa piling ni ama. Kung nagsasabi kayo ng totoo, ang iba sa inyo ay bumalik sa bayang inyong pinagmulan. At ang isang ito ay may iwan upang ipabilanggo. Wag! Anong gagawin niyo sa akin? Huwag niyo ako itali! Pero bakit po? Gusto kong dalhin niyo rito ang inyong bunsong kapatid. Pero mahal na Gobernador, Pagbibilhan ko kayo ng inyong kailangan. Ngunit kailangan bumalik kayo sa loob ng 3 araw upang dalhin ang bunso niyong kapatid. Saan niyo may sasamang muli ang kapatid na pansamantala ko ipabibilang ko. Hindi, Ruben. Huwag niyo akong iwan. Mahal na Gobernador, anong kasalanan ko? Huwag niyo akong ipabilanggo. Dali na siya! At ibigay ang kailangan nilang pagkain! Kilos, mga tanod! Hindi. Matapos na mawala si Jose, ngayon naman ay si Simeon. lubang matapang ang Gobernador, Ama. At gusto niyang isama namin si Benjamin sa aming pagbabalik. Hindi. Hindi ko mapapahintulutang malayo sa aking paningin si Benjamin. Wala na si Jose. At kapag nawala si Benjamin, makaikamatay ko na. Ang salaping ibinayad niyo sa mga pagkain, nakapaloob din sa mga sako ng trigo? Oo, Dina. Kaya, yan pa ang isang dahilan kaya natatakot kaming bumalik sa Ehipto. Baka isipin ng Gobernador, ninakawan namin siya. Pero doon lang tayo makabibili ng pagkain. Hindi magtatagal, mauubos rin ang binili ninyo at kakailanganin ninyong bumalik doon. Dina. Ruben, kailangan kumbinsihin niyo si Ama na pumayag na siyang isama si Benjamin at pagkatapos, ibalik din ang perang natagpuan niyo sa sako ng trigo. Tama ka, Dina. Pakikiusapan ko si Judah. Maaring sa kanya ay makinig si Ama.
Alam kong sa Ehipto lamang makakapili ng pagkain ngayon. Ngunit sa nakalipas sa 2 buwan, maaari pong hindi pa nakalilimutan ng gobernador ang tungkol sa amin. Kailangan niyo ba talagang isama si Benjamin? Ama, ipinaliwanag na po namin magkakapatid sa inyo kung gaano kahigpit ang gobernador. Kung ganon, sige. Papayagan ko nang isama niyo si Benjamin, alang-alang sa mga babae at batang nagugutom sa ating sambahayan. Ngunit, magdala rin kayo ng mga pabango at iba pang handog na maaaring ibigay sa gobernador upang humupa ang kanyang galit at ibalik niyo ang salaping natagpuan sa sako ng trigo. Opo, Ama. At kung hindi ko may balik ng buhay si Benjamin, patayin mo ang 2 sa aking anak. Yan ay handa kong isakripisyo upang maniwala kang iingatan ko ang buhay ng bunso kong kapatid. Nagdurusa ang iyong kalooban. Ano ang dahilan nito, Zaven at Panea? Hindi ko pa maaaring sabihin sa iyo. Iwan mo muna ako, Asenat. Ikaw ang bahala, pero kung may maitutulong ako, ipatawag mo lamang ako sa iyong tanod. Oo, mahal ko. Hindi ako nakilala ng mga kapatid ko. Ayoko silang parusahan, pero kailangan maging matigas ako sa pagharap sa kanila. Gusto ko masigurong buhay pa si Benjamin at hindi nila sinaktan tulad ng ginawa nila sa akin. Na makita tayo ng gobernador, tumalikod na agad siya. Ruben, baka ipabilanggo niya tayo. Hindi naman siguro, Benjamin. Ibinalik natin sa kanyang katulong ang saliping kasama ng sako ng trigo. At ngayon, muli niya tayong pinagbilihan ng mga pagkain. Kung sabagay, at maaari na tayong umalis ngayon. Naisakay na sa lahat ng kabayo ang mga nabili natin. Sandali lamang! Iniuutos ng mahal na gobernador na halughugin ang lahat ng inyong dala. May nawawalang gintong kopa! Ano naman ang kinalaman namin sa nawawalang gintong kopa? Nakita niyo namang ibinalik pa namin ang napahalong salapi sa binili naming trigo. Bakit kami gagawa ng masama? Gayong alam namin kung gaano kahigpit ang gobernador. Iniutos niyang halughugin ang inyong mga dala. At kung kaninong sako matagpuan ang kopa, siya ang maiiwan upang habang buhay na maging alipin ng gobernador. Nakikiusap po kami magkakapatid. Ipinangako namin ang aming buhay na walang mangyayari kay Benjamin. Sa kanyang sako natagpuan ng kopa, siya magiging alipin ko. Ang buhay ni Benjamin ay karugtong na ng buhay ng aming ama. Nagmamakaawa po kami. Gawin niyo kaming lahat na alipin. Wag lamang si Benjamin. Hindi namin makakayanan ng hinagpis na sasapitin ng aming ama kung babalik kaming hindi kasama ang bunso naming kapatid. Ganyan ba siya kahalaga sa inyo? Sa aming ama, opo. Sapagkat ganyan niya rin kamahal ang namatay naming kapatid. Ano ang pangalan na namatay niyong kapatid? Jose. Jose po, mahal na gobernador. Mga tahanan! Iwan niyo kami! Opo, mahal na gobernador! Tayo na! Hindi niyo pa rin ba talaga ako nakikilala? Huh? Anong ibig niya sabihin? Oo nga. Hindi ko nga maintindihan eh. Ruben, Simeon, Huda, at sa inyo, iba ko pang mga kapatid. Lalo na sa'yo, Benjamin. Tinawag mo kaming mga kapatid? Ako si Jose. Hindi niyo ba ako nakikilala? Jose? Ikaw nga ba? Ibang-iba na ang iyong itsura.
Ikaw nga ang aming kapatid! Ruben! Jose, akala ko ay talagang patay ka na. Benjamin! Binatang-binata ka na! Kumusta si Ama? Buhay pa siya, pero lubha niyang dinamdam ang iyong pagkawala. Akala naming lahat ay patay ka na. Parurusahan mo ba kami dahil sa ginawa sa'yo niya na Simeon? Hindi. Si Simeon ay buhay pa. Hindi lamang ako nagpakilala sa kanya agad. Ipinasundo ko na siya. Sinabi kong palayain siya. Ang nangyari sa akin ay kailangan mangyari. Ipinahintulot ng Diyos ang lahat upang mauna ako sa inyo rito sa Ehipto. Jose, paano mo nasabi yan? Lubhang dinamdam ni Ama ang iyong pagkawala. At naghirap din ako, sapagkat ginawa kong alipin ng taong bumili sa akin. Ngunit ang Diyos din ang nagbangon sa akin upang maging gobernador at magkaroon ng kapangyarihan. Mga kapatid ko, ang lahat ng ito ay tinakda ng Diyos. Matutuwa si Ama na malamang buhay ka pa. At nasasabik na rin ako makita siya. Kaya't sa pagbabalik niyo sa Kanaan, padaragdagan ko ang inyong sasakyan. Gusto kong dito na rin kayo manirahan. Dito sa Ehipto? Oo, 5 taon pa ang taggutom. Gusto kong matiyak na hindi kayo maghihirap. May lupang sagana at maraming hayop sa Gosen. Doon ko kayo patitirahin, kasama ng inyong sambahayan. Ngunit si Ama, gusto kong masiguro ligtas siya makapaglalakbay patungo rito. Napakabuti mo, Jose. Benjamin, kapatid ko, maligayang maligaya ako. Muli ko kayo nakita. At hindi na ako papayag na magkalayo-layo pa tayo lahat. Gagawin ko ang lahat upang hindi nyo maranasan ang tagutom at kahirapan. Totoo ba? Buhay si Jose? Opo, Ama. At gustong-gusto kanyang makita. Sa aking katandaan, muling pinatunayan ni Yahweh ang kanyang katapatan at mabuting plano. Kailangan maghanda na tayo, Ama. Si Jose ay mahal na mahal ng paraon. Oo, Dina. Ganyan ang pagpapalaga ng paraon sa ating kapatid. Totoong itinakda ng Diyos na maging gobernador siya ng buong Ehipto. Nasasabik na ako makita si Jose. At ganun rin siya, Ama. Walang tigil ang kanyang pagluha nang malaman niyang buhay ka pa. Ang anak ko, ang aking anak. Ipinatatawag ka ng paraon? Oo, Asenat. Kailangan pumunta agad ako sa kanyang palasyo. Totoo bang may nagsumbong sa kanya sa nangyari? Marahil. Hindi ko sigurado pero wala naman tayong dapat ikatakot, Asenat. Paano kung hindi nagustuhan ng paraon ang ginawa mo? Asenat? Ang pagpapasya mong papuntahin ang buo mong angkan dito na hindi mo na siya kinukonsulta. Asenat, nakalimutan mo na ba? Binigyan niya ako ng karapatang humatol at magdesisyon. Pangalawa ako sa kanya sa kapangyarihan. Ang pahintulutan ko ay kanyang pahihintulutan. Ganyan kalaki ang tiwala niya sa akin. Sana nga ay tama ang nararamdaman mo. Kailan ba tayo pinabayaan ng Diyos na aking pinaglilingkuran? Pero dumaan ang panahong dumanas ka ng matinding hirap. At ipinakita rin sa akin ng Diyos na ang lahat ng yun ay kailangan kong daanan upang makarating ako kung nasaan ako ngayon. Jose, aking Zafen at Panea, mahal na mahal kita. Ayoko lang na may mangyari sa iyong masama. Asenat, kailangan magtiwala tayo sa Diyos. Ano man ang dahilan at bigla kong ipinatawag ng paraon, manalig tayong ito ay para sa ikabubuti nating lahat.
lumapit ka sa Fenat Panea. Halika! Napalitaan kong natagpuan mo na ang iyong angkan. Ipinatawag kita sapagkat nais ko silang makilala. Kapag sila'y dumating na, nais kong salubungin mo sila. Bigyan mo ng pinakamabuting pagkain at sabihin mo sa kanilang bibigyan ko sila ng higit pa sa ari-ariang may iwan nila sa bayang kanilang pinagmulan. Hindi po kayo nagagalit, mahal na paraon? Magagalit? Bakit ako magagalit? Natutuwa ako. Higit para sa iyo. Ibigay mo sa kanila ang pinakamainam na lupain sa Gosen. Doon mo sila patirahin at bigyan mo sila ng hanap buhay at lahat ng kanilang kakailanganin. Napapagod na ako. Ruben! Huda! Napapagod na si Ama. Lalapit ako sa kanya! Gusto mo magpahinga, Ama? Hindi ko na kaya maglakbay. Magtayo kayo ng tolda. Kailangan magpahinga si Ama. Huda, mauna ka na. Hilingin mo kay Jose. Nasalubungin niya tayo. Nahihirapan na maglakbay si Ama. Ako nang bahala, Ruben! Mga kasama, tayo na! Huda! Mag-iingat kayo sa paglalakbay! Dina, Ruben, Huwag ka na munang magsalita, Ama. Magtatayo na ng tolda ang mga kalalakihan. Upang ikaw ay makapagpahinga sandali, ikukuha kita ng tubig. gusto kong makita si Jose. At makikita mo rin siya, Ama. Hindi pa yung tulot ng Diyos na may mangyari sa'yo bago ito matupad. Maaari ba akong sumama sa pagsalubong mo sa kanila? Huwag na, Asenat. Nakikita mo rin ang aking angkan, pero huwag ka na sumama sa gagawin kong pagsalubong sa kanila. Mag-iingat ka. Salamat. Nasasabik na ako makita ang aking ama. Tanod! Tayo na! Huda, natatanaw ko na ang tolda. Magpatuloy na tayo. Malapit na. Yeah! Narito na si Jose! Narito na siya at ang kanyang mga tauhan! Jose! Narito kaming lahat! Ruben! Benjamin! Nasaan si Ama? Nasa loob ng tolda. Kanina ka pa hinihintay. Nanghihina siya. Lalapitan ko na siya. Jose! Dina? Ikaw na ba si Dina? Ang kapatid ko? Oo! Buhay ka nga! Buhay na buhay! Dina, salamat! Narito kayo lahat! Lapitan mo na si Ama. Sabik na siyang makita ka. Ama! Jose, ikaw nga ba? Ang anak ko nawawala. Opo. Opo, Ama. Kahit tagal kong inasam na muli ka mayaka. Halos ikamatay ko nang ibigay sa akin ang iyong damit na puno ng dugo. Buhay ako, Ama. Ngayon ay maaari na akong mamatay. Nakita na kita at nayakap na kita muli. Huwag, Ama. Huwag mo sasabihin yan. Inila ang lupain ng paraon. Doon kayo lahat maninirahan. Sapat nang nakita na kitang muli. Maligayang maligaya po ako, Ama. Maligaya. Maraming taon ako nabuhay na malayo sa'yo. Kaya na muli kita nakita. Napakabuti ng Diyos. Muli niya tayong pinagtagpo, anak. Opo. Wala siyang kasing buti.
Pinatunayan niya ang aking mga panaginip. Ipinakita niyang sa likod ng mga hirap na dinanas ko ay kapalit tong mabuting kapalaran. Ama, sa gitna ng tagutom na nagaganap, may nakaimbak na pagkain para sa ating lahat. Hindi tayo magugutom. Ipinangako sa akin yan ng Diyos. Sa inyong pag-aalaga ng hayop, huwag niyo sasabihin sa mga taga-Ehipto na sa bayang pinagmulan niyo, pagpapastol ang inyong hanap buhay. Oo, Jose. Tatandaan namin yan. Pero, bakit? Kinamumuhuian ng mga taga-Ehipto ang nagpapastol. Kaya't kung may ikipag-usap sa inyo, sabihin niyo, pag-aalaga ng mga baka ay inyong hanap buhay at minana pa ito mula sa inyong mga ninuno. Tatandaan ko yan, Jose. At sasabihin ko rin sa ating iba pang kapatid. Pagbutihin ninyo ang pag-aalaga sapagkat kung dumami man ang mga alagang hayop, sa inyo pa rin lahat ito mapupunta. Lumulubhan ng taggutom, ngunit kami patuloy na may kinakain. Iniingatan tayo ng Diyos, Benabin. At ang imbakang ginawa namin, marami pa ring laman. Paano kung hindi ito sumapat? Ilang taon pa bago matapos ang taggutom. Sasapat ang lahat. Yun lamang, may pambili ng trigo ang aming pinagbibilhan. Paano kung wala na silang salapi? Pinayagan kong maging kapalit ang anumang ari-ari ang maaari nila ibigay, tulad ng mga alagang hayop, gamit sa bahay, o kaya ay lupang taniman. At anong mangyayari sa lupang magiging kabayaran kapalit ng trigo? Yun ay magiging pag-aari ng paraon. At ang nawalan ng lupa? Kailangan maganap siya ng ibang ikabubuhay. Ngunit huwag mo silang alalahanin, Benjamin. Hindi ako sisingil na sobra. Sinisiguro kong pantay kong nabibigyan ng pagkain ng lahat ng bumibili upang walang magutom sa buong Ehipto. Isasama mo na si Manases at Efraim? Oo, Asenat. Nag-aagaw buhay na raw si Ama at nais niyang basbasan ang ating mga anak. Maari ba akong sumaksi sa gagawing pagbabasbas sa kanila? Maaari. Maganda ka na. Ipasusundo ko ang 2 bata sa iyong tagasunod. Napaspasan ko na ang 2 mong anak. Makinig kang mabuti, Jose. Nakikinig po ako, Ama. Ang Ehipto ay hindi natin bansa. Pero, Ama, ipangako mo sa akin, ililibing mo ko sa lupang ating pinagmulan sa Kanaan. Opo, Ama. Ang iyong mga kapatid, huwag mo silang pababayaan. Ipinagkatiwala kayong lahat sa akin na ating Panginoon, Ama. Ang lahat ng ipinangako sa akin ng Diyos ay ibibigay niya sa iyo at sa iyong salinlahi. Maging mabuti kang lingkod. Opo, Ama. Huwag kang mag-alala. Simula sa aking pagkabata, hindi ko nakalimutan. Ang Diyos ang nagbibigay ng lahat ng bagay. Si Raquel, ang iyong ina. Hindi ko po nakakalimutan. Ang kanyang puntod ay nasa Efrata. Hanggang sa huling sandali, siya ay... Alam ko, Ama, alam ko. Walang kasindakila ang pagmamahal mo sa kanya. Jose, lahat ng iyong bilin naririto sa puso ko. Paalam, Ama.
Bagamat mahigit 100 taon ka na, nais ko pa sana mapaglingkuran ka. Ngunit, paalam, kailangan bumalik ka na sa ating lumikha. Jose. Wala na siya, Senat. Wala na ang minamahal kong ama. Na bagamat ako itinakwil ng sarili kong dugo noong aking kabataan, nanatili ang pagmamahal sa akin ni Ama. At yun ang pinakamahalaga. Napawi ang lahat ng kirot dito sa puso ko. Itinakwil man ako noon ng aking mga kapatid. Kinalimutan ko na ito. Napatawad ko na sila. Sapagkat napatunayan ko ang lahat ay nakatakdang mangyari para sa higit naming kabubuti.